back to work na. Isasama ko na itong dalawang to para mag-start ng usapang trabaho. Hello, good morning, what's up? Today is day 4 simula nung nagka-injury ako. And diretso ng laban. Kasama ko si Ryan, hello po. Ryan Devboy, yung TikTok niya, follow nyo. Tsaka si CJ. CJ, wala kang TikTok. Ikaw nang naiwanan. So, update lang doon sa improvement ng likod. Actually, malaki yung, well, hindi ako masyado nga nakatulog kagabi. Ganun pa rin eh, kung may mga tuwing ikot-ikot talaga masakit siya. Pero hindi siya masakit the whole night. Masakit ang tuwing kailangan mo lumipat na ang posisyon. So yun, magigising ka talaga eh. Unlike diba usually pag gagalaw ka lang ng posisyon sa tulog, galaw lang, tapos tulog na. Doon talagang kailangan ko gisingin yung utak ko kasi patitigasin ko yung core ko para malipat ko lang yung posisyon ng katawan. Paggising, as expected, nakakatayo ko. Kasi ganun talaga dahil nakahiga ako diba for so long, so nakakatayo. Pero kahapon, medyo late na in the afternoon, kumukuba na ako. Ibig sabihin, pagod na yung core ko magbuhat maghapon. So I feel that's the same thing sa mga taong nakaslouch. Pag pagod na yung core nila, or lalo na pag hindi nag-exercise, binibigay na yung weight dun sa spine. And magandang training ngayon sa akin to na ma-discover yung katawan ko na tuwing kailan nagtatrabaho yung core ko o hindi, kasi feel ka agad ng spine ko pag siya nang binibigyan ng trabaho. I have to test later kung makakalakad ako. Hapon hindi ako makalakad, lakad lolo, as in talagang nakahawak sa balakang, nagdahan-dahan. So mamaya matetest at ayoko i-test. Makikita ko lang kung paano maglakad for a short period of time. Ang objective today would be to get that therapy, this morning therapy muna. Then after nyan, rest. Tapos isa pang rehab therapy in the afternoon. And then rest, and then let's see for tomorrow. So ang talagang labanan na tomorrow morning. Ang isang mga natuwa lang nagawa ko, nakuha ko yung backpack ko, nalagay ko sa likod ko. Dahil nakatayo. Pagsuot lang ng mga damit, shorts, talaga kailangan straight body. Tapos may technique na lang na kung paano mo aabutin sa baba dahil hindi ka makayuko. Yun lang for now. And wala lang, masaya ako. May na-realize lang ako para sa mga speed vloggers dyan. Ito yung advice ko sa inyo at susubukan ko rin. So para sa mga speed vloggers, so may isa akong biglang realization para magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng context. So before, nagva-vlog ako sa YouTube gamit yung cellphone, diba? Tapos tinuruan ko rin yung mga iba, naturuan ko before, piniflip lang yung camera from nakaharap sa akin, katulad nito, tapos harap sa kabila using one hand. Noong ginagawa ko na sa portrait hold for TikTok, medyo mas mahirap. Pero syempre ginagawa natin for the sake of TikTok. Tapos ngayon, ang isang pinakamalaking challenge ko, kasi diba, ang konsepto ko lang naman dun sa vlogging, speed vlogging, tsaka yung shoot ka lang na shoot, even though unnecessary sila, buburin ko rin sila later on eh. At yung mga yun, itatambak ko both for TikTok, and then dahil kaya kong i-compile sila lahat sa Final Cut, or kunwari iba sa inyo gumagamit ng ibang editing software, ang gagawin natin, i-compile sila naman at ilalagay sa YouTube. Ang problema, dahil nag-shoot ng portrait, hindi ko ngayon malagay sa YouTube. So ito yung bagong technique. Ang bagong technique would be, i-shoot ko sila ng landscape. Pero take note, dapat lahat 0.5. Yung vlogging, landscape 0.5. Now for that 0.5 na landscape, malalagay mo lahat siya sa YouTube. Pero ilalagay ko pa yun later on. Pero yung ginagawa ko everyday na 0.5 na wide na landscape, pwede ilagay sa TikTok, tapos i-crop to fill. Ibig sabihin, i-zoom in mo para mapuno yung buong portrait ng TikTok at hindi mawawala yung subject doon dahil kasi naka-wide nga. So ibig sabihin, kung naka-wide ka lang, ma-zoom in mo, maka-crop to fill mo sa loob ng TikTok, at pag naipon lahat ng mga landscape mo, like 30 minutes, 1 hour after 1 week, pwede mo naman itambak lahat sa YouTube.
So in essence, dalawang aking hard drive. Isa kay YouTube na siguro i-update ko once every week o once every 2 weeks. Tapos isa naman kay TikTok na na-update ko regularly dahil post na kagad. Okay, para sa mga speed vloggers, so may tuturo ko sa inyo bagong technique. So para mabigyan ko kayo ng context, for the past few vlogs na ginagawa natin sa TikTok, ang isang pinanghihinayangan ko, sinushoot ko lahat sila sa portrait. Ngayon, medyo hindi ako fan ng portrait mode na picture kasi syempre, pag babalikan natin yung memories later in the future o kaya mag-edit ka in the future for siguro mga family events, ang pinagusto ko pa rin, landscape, kasi diba yun yung sanay tayo na high quality type of video production naka-landscape. Ngayon, dahil nakatayo, paano natin i-edit yun na puro nakatayo? Kunwari mag-attend ka ng wedding, bibigyan mo sila ng mga videos, mga memories of the past. Diba ang weird na makikita nyo nakatayo yung video. So medyo yun ang isang hesitation ko pag nag-shoot ako sa TikTok, kasi syempre nagko-compile tayo ng memory, pero portrait na, gusto ko talaga landscape. Kaya ang ginagawa ko nga, kunwari nagta-travel kami sa ibang lugar, tapos nasa vlogger mode ako, ang ginagawa ko talagang landscape lahat, shoot lang randomly. At the end of the day ko, compile ko, hindi ko na ine-edit, hindi ko na linalagyan ng music kasi ayoko nang magsunog ng oras. Mas gusto ko maging consistent. Naniniwala kasi ako later on, lahat ng mga walang music, pwede mo nalagyan ng music eh. Lahat ng hindi edited, yung mga raw, pwede ko naman i-compile later on. So hindi ko na masyado ginagawa ng effort yung editing ko. Ang importante lang sa akin, naka-landscape, tapos nape-preserve ko yung video ko, memory video ko of the future. Ngayon, babalik tayo kay TikTok. Naka-portrait siya. So ang challenge ko ngayon sa portrait na yun, paano ko to gagawing video of the future? Pag nag-travel kami, let's say sa Japan, dahil nag-feeling ako mga kasama ko, pag nag-travel kami, kailangan ko na mamili, portrait ba o landscape? Tapos biglang na-realize ko, nga no, why not landscape na 0.5 at ang TikTok lang naman for quick update lang. Ika-crop in ko siya, ika-crop in. So ang tip ko sa inyo would be, if you have a wide lens on your phone, puro wide ang kuha ninyo. Kasi sa wide, madali mag-crop in ang phone. Unlike ang 1x, pag crop in mo pa yung phone, baka kalahati na lang yung mukha mo. So 0.5 ang shoot na landscape na let's say after 1-2 weeks of vlogging, pwede mo i-compile papuntang YouTube na buo yung landscape mo. And at the same time, sa TikTok, naka-crop mo siya ng 0.5 for the quick updates. I mean, naka-crop mo siya na portrait mode na hindi masyado putol dahil wide nga siya, na makaka-update ka pa rin for TikTok. So, dito tayo ngayon sa CMS. Dito tayo ngayon sa CMS ulit, and so, dito na ako. At ite-therapy na yung likod ko. Ito itsura ng aking liit na kwarto for now. Ito na. Second day ko dito, and wala lang. I'm just grateful. Ready na po? Okay, we're done here. That's all. Dito kami ngayon sa Mr. o Master? Mr. Kebab. Mr. no? Mr. Kebab. Yeah, Mr. Kebab. Kala ko Master Kebab. So kakatapos lang ng therapy ko, and okay naman, constant improvement. Feeling ko nakaligpas na ako doon sa hurdle na talagang hindi ako functional. So I feel I'm functional. Malaking palaisipan na lang kung talaga makakalakad ako. So relax na lang the whole day. Konti pang therapy mamaya. Back to work na tayo. Andito na si Ryan Boy, the developer. Ryan J. Grabe oh, puro Ryan. Tsaka yun si Ryan, ano rin yun, Ryan Jericho. Back to normal. Okay, so tinetesting ko na yung brand new kong balakang. Wala, pag nang-out siya, no, para akong lolo, di ba? Para akong nakatiklop. Para akong lolo maglakad.
So may short meeting lang kami ni Jay at ni Ryan tungkol sa mga latest development sa mga, well, puro okay po. One would be on the loan lending side, lending products, and the other one would be, ano isa, Ray? Yung lending products, saka isa yung marketing side. At dito kami tatambay sa GoFa. Hello. Pwede ba kami umorder doon tapos dito yung pastry tapos coffee ako? Perfect. Ito favorite hangout spot namin to ni Nicole pag nandito kami sa Timog. Ito si Purple Oven. Hello. Welcome to Purple Oven. Ano to, miss? Ano to? Ano no? Apikan? Jay, anong gusto mo? So, andito tayo ngayon sa GoFa. Ang ganda ng vibe. Kakagaling lang namin doon sa Rehab Therapy Center and we'll try to do a little bit of work bago umuwi. I feel better, so much better. Hopefully by Sunday, kaya ko na maglakad ng malayo. Medium lang, masaya na ako. So, magre-review lang tayo ng UI/UX sa flow ni Ryan based dun sa initial feedback after ng soft launch. At si Jay may mga pending pa ako na kailangan trabahuhin na naipon dahil hindi ako nakapasok for the last 2 days. Kumakain kami ng pecan pie at black coffee. At sinasabi ko sa kanila, lalo na to kay Jay, pag may dessert ka, may pagkain ka, huwag ka kakain ng coffee na hindi black. Kasi yung black, pinapalabas niya yung natural flavor nung kinakain mo at ng coffee. So nalalasa mo kung gaano kasarap yung preparation ng black coffee at kung gaano rin kasarap yung pagkain. Tsaka ka lang maglalate, mix, mocha, whatever. Tsaka mo lang ginagawa yun. Pag stand-alone lang na ang iniinom mo, yung stand-alone lang yung na latte drink. May gets mo? So yun, ang sine-check mo lang doon, yung lasa nung oat or latte, yung syrup, yung coffee, yun na yun. Pero kung matamis ka na dito, mas matamis pa drink mo, gumagawa ka ng mortal na kasalanan, Jay. Sir. Ha? Gumagawa ka ng... Ito, ila-lunch natin ito. Tanggal mo yan, So, tingnan nyo to. Palabas ngayon sa Okay Po. Palabas ngayon sa Okay Po. Yung mga... So, ang tawag namin dyan, Apple Finance. Magiging exclusive... Hindi tayo exclusive reseller, pero exclusive products muna natin for the meantime. Sa mga gadgets would be Apple products. It would be MacBook saka mga iPhones. And syempre, naniniwala kami na magagamit siya sa trabaho. Magagamit siya sa trabaho. Kaya willing kami magbigay ng around 1% na interest rate dun sa mga products na yun. Ang medyo minamanage lang namin yung term of the loan kasi syempre, the longer, the more it would defeat the purpose na kumuha pa kayo sa amin in the first place. So minamanage namin kung ano yung length of term, so hanggang siya kamura. Ito yung Apple price. At obviously, kailangan natin mag-yan. So may mga suppliers kami na itatap significantly very, very cheap compared dyan. Tapos pag nag-loan na kayo, mura na siya. Tapos ang installment program pa.
Dito kay Ryan, ang pinag-usapan namin yung UI ng Okay Po. So imagine yung idea later on, dun sa Okay Po. Ang mangyayari, pwede kayo mag-take ng loan sa Okay Po ng mga products. Tapos, kung sasama kayo sa VIP program na Okay Po sa marketing side, dahil lahat ng mga borrowers pwede mag-TikTok. At pag nag-TikTok kayo, makakuha kayo ng rebate doon sa mga loans na kinuha nyo every month na nagpo-post kayo ng TikTok marketing on behalf of Okay Po. Gets nyo? Okay Po? Go, Ray. Hello sir, so ito po yung update natin for Madrid PH. Under Madrid PH, may one campaign pa lang po tayo nag-run. And then, ganda po yung current stats niya. 48 hours po ito for the past 48 hours. We have 9 creators. Isang campaign, di ba? Yes sir. Isang campaign. Isang campaign. Tapos yung active mo na campaign, tama? Opo. Kasi nakaka-start lang natin. So, kunwari, pwede kang 10 campaigns, tapos nasa 10th din yung active. Nasa pang 10 din. Dire-diretso po siyang tumatakbo. Pero kung huminto yung campaign, 10 lang, tapos no active ka, 0. Okay. So, yes, may isang active campaign. Hindi pa natatapos. Yan. Current users natin, may 9 po tayo sa under Madrid page. Then, ito, for the past 2 days, may 30 videos na nasubmit. And nag-guard, ang tamang term, nag-gather na ng 12,000 views. Connected po ito sa TikTok, so this is actual TikTok data. Ito po yung nangyari sa campaign na to. Nice. Ayan. Baka di pa siya updated, hintayin pa natin siya mag-populate for another 3 days. 3 days, pero anong refresh time niya? Right now sir, manual. Pag kilik ko tong date, button na ito magre-refresh. Medyo matagal lang, mahina yung internet natin. So, Okay. Huwag po muna. Okay. Check natin much deeper sa loob. And ito, sa mga users natin. So, nandito ako. Currently ito yung ano ko. 15 pesos. Lumaban ako. May 22 pesos ako. Sir Ian, may nandito. Sino yung malalakas? Ngayon si HR Ram, may 400. Sino si Ram? Gamitin. HR, team ni Miss Laida. Tingin ko kasi na may video siya na ito, na Sumipa. Dahil sa Pangasinan. Yes. May 2,000 na. Nakikita nila yung stats na yan. Right now, sir, opo, nakita na rin po nila ito. Ito yung live stats na yan. Na-excite sila dyan. Kaka-up lang nung yung live stats na yun ngayong araw. So, parang ganyan siya, sir. Yan. Makita nyo dyan yung money value ng per video siya, hindi siya per user. Ito yung kasi napag-usapan natin last time. So, kapag ka-submit, lalabas dyan. Ito, si Lloyd kasi nag-submit nito eh. Pero gusto nyo pa bang Gusto nyo pa bang i-pull yung pera? Hindi ba mabigat? Hindi ba nasa utak mo nga lang? Basta makita mo lang na nag-submit pero yung actual money value, hindi pa dito eh. Mabigat ba kung lumalabas dyan? Hindi naman. Medyo mabigat, sir. Pag tinanggal mo ba yung pera, mas gagaan siya? Apo, mas gagaan siya, sir. Kasi ito, static lang itong dalawa eh. Pagka-post, di ba? Ayan, so ito yung per video. Post sila per tinatad nila? Yes, sir. Kung titignan natin yung data, 2 days, 30 videos, 9 users, parang at least 1 nagkasamit sila ng isa. Iba nagtatlo. 1 per day, 3 per day. Iba sir, nagtatatlo. Tapos ano yung countdown mo? May countdown ka na? For this campaign, mag-end siya ng October 31. Ay, yung cut-off natin sir is October 29 po to. Cut-off until tomorrow yung submission. Tapos yung 3 days, hintayin na Dapat tanggalin mo na yung 31. Ibig sabihin kung ano yung last posting mo, yun din yung date mo dyan. Okay. Pampagulo lang eh. Yun, pero yun, October 31 yun na yung pwede na lang i-claim yung rewards nila. So, tapos ang aming meeting, masakit na aking likod. Time to go home. Expired na. Expired na si Lolo Ian. Hindi na ako si Papa Ian, ako na si Lolo Ian.